Barangay Ginebra, Bay Area, Magnolia Hotshots, agawan sa twice to beat at ang alas na player ni Coach Tim Cone pagpasok ng PBA Playoffs. Ngayon nga napatapos na ang elimination round ay agawan nga ngayon ng 4 na kupunan para sa number 1 and 2 spot na makakuha ng twice to beat advantage. Pinakamalaki nga ang tsansa na makakuha ng twice to beat ay itong kasalukuyang number 1 sa team standings na Bay Area Dragons matapos ang kanilang impressive performance ngayong Commissioner's Cup at marami sa tinalo nila ay nagawa nilang tambakan. Kaya malaki ang chance na Bay Area ang unang makakasecure ng twice to beat advantage. Ang Barangay Ginebra naman mga chong ay naghahabol para sa number 2 spot at gusto nga nilang ipagpatuloy ang kanilang winning streak sa kanilang mga natitirang laro. At kung maipapanalo nga yan ng Ginebra ay sigurado na ang number 2 at twice to beat ng Ginebra dahil winning over the other ang magiging rule sa PBA at tinalo nga nila ang Magnolia Hotshots at Bay Area Dragons sa kanilang mga nakalipas ng laro. Ang Magnolia Hotshots naman mga chong ay lumalabo ang twice to beat advantage at ang tanging pag-asa na lang nila ay matalo ng kahit isang beses ang Ginebra sa kanilang mga remaining games. Ang Converge naman ay malabo na sa twice to beat at huling pag-asa naman nila ay matalo ang Ginebra at Magnolia Hotshots ng kahit isang beses. At tignan na lang natin ang mangyayari kung sino-sino nga ba ang makakasecure ng twice to beat advantage na magagamit sa paparating na quarterfinals. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, ang alas na player ni Coach Tim Cone pagpasok ng PBA Playoffs. Ito nga Barangay Ginebra mga chong ay todo na ang paghahanda para sa nalalapit na quarterfinals. Meron pang mga natitirang laro ang Barangay Ginebra at kinakailangan nga nila yang may panalo para makuha ang twice to beat advantage. Pero kung titingnan nga natin ang mga nakalipas na laro ng Ginebra ay ready na nga sila sa paparating na PBA Playoffs. Nandun na nga ang kanilang magandang opensa. Dahil dyan ay nagkakaroon nga sila ngayon ng 5-game winning streak at gustong ipagpatuloy hanggang matapos ang elimination round. Meron ngang ilang mga players si Coach Tim Cone na inihahanda nito para sa mas dikdigang labanan. Isa nga dyan ay itong kanilang rookie na si Jeremiah Gray. Pero bukod nga sa nasabing rookie mga chong ay meron ngang alas si Coach Tim Cone na palaging nagte-take over sa Ginebra tuwing pumapasok sila ng playoffs. At yan nga ay walang iba kundi itong kanilang floor general na si L.A. Tenorio. Ito nga ang si L.A. Tenorio mga chong ay tahimik na tumatrabaho para sa Ginebra sa kanilang mga nakalipas na laro. Hindi nga ito masyadong napapansin dahil ang focus ng tao ay nakila Scottie Thompson, Jamie Malonzo at Justin Brownlee at iba pang star player ng Ginebra. Pero wala nga ang lahat ng yan kung hindi dahil kay L.A. Tenorio. Si L.A. Tenorio nga ang nagmamando ng sistema ni Coach Tim Cone, lalong-lalo na sa mga crucial minute ng laro dahil sa kanya nga nagsisimula ang opensa ng Ginebra. Kung hindi nga maganda ang magiging laro ni Tenorio ay damay-damay na ang buong koponan. Ayon nga sa mga source ay si Tenorio nga ang magte-take over sa Ginebra pagpasok ng quarterfinals. Makikita na naman natin ang pagiging point guard ni L.A. Tenorio kasabay ng bagong sistemang ine-implement ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong ay expected na si Tenorio ang magte-take over sa Ginebra. Pero ang pinaka-inaabangan ko nga dito mga chong ay ang bagong sistemang ina-implement ni Coach Tim Cone. Sa mga nakalipas nga nilang laro ay may mga pasilip na nga dyan si Coach Tim Cone. Mas maganda at effective ang opensa ng Ginebra. Pero hindi nga yan agad-agad nilalabas ng buo ni Coach Tim para makaiwas sa scouting ng makakalaban nilang kupunan. Ano sa tingin nyo mga chong? Ito nga bang si L.A. Tenorio ang pinakabubuhat sa Ginebra pagpasok ng PBA Playoffs? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa.